Good morning mga kabig, isang maulang umaga. Naku po yung atin pong mga katuto ha. Mag-iingat po ang lahat-lahat sa pagbaha, sa anumang dulot ng ulan na ito, ng bagyong ito. Mga katuto ha. Nako, mas mainam ho yung nag-iingat. Okay po ba? Okay po ba? So, kahit saan po kayong lugar naroon, ang pag-iingat po lagi sa tuwi-tuwi na. Alright, so ngayon po mga katoto, tayo naman po idadako uli sa atin pong kwentuhan pambaranggayan. Ay nako kahapon, mantakin nyo po kahapon mga katoto, ako'y papunta po rito sa aming tanggapan sa barangay. May nadaanan ho akong isang patay na aso. Malapit doon sa may karinderya, nagtitinda ng pang-almusal. So, bilang barangay official, ay tinawag ang atensyon ko. XO! Sek! Hindi alam kung ang tatawag sa akin anong gagawin po natin dyan sa asong yan? Nako, sabi ko, patay tayo. Sino ba ang gumawa ng ganyan? Sino ba ang kaninong aso ba yan? Ha? Mga katuto, ang isyong yan ay sakop ho ng Barangay Risk Reduction Management Committee, ang pangangalaga sa aso. At syempre, kasama din po dyan ang BPOC dito po sa aming barangayan, ha? Oo, yun po ang namamahala o nangangasiwa po dyan. Mga katuto, pagka mayroon ho mga ganong pagkakataon, ay lumapit po kayo sa barangay para ipaalam. Sa akin ipinaalam, although wala nga po sa proseso kasi nasa daanan ako. But anyway, maganda naman kasi kinuha yung atensyon ko para mabigyan ng pansin, ng solusyon yung ganong mga problema sa pambarangay. At siyempre bilang barangay official or kasama sa mga manggagawa ng barangay, di naman barangay official ba ako? O barangay worker, syempre, kailangan ho nating bigyan aksyon. So, ang ginawa ko po ay dumiretso po muna ako sa barangay kasi may naghihintay din po sa akin. Kinalampag ako umaga at kinalampag ako sa bahay. Oy, anong oras ka pupunta ng barangay? Kailangan ko ng certification para sa anti-rabies vaccine. So, wala akong nagawa kundi dumiretso po muna sa barangay para gawin po yung certificate at pagkatapos po bumalik naman po ako para asikasuhin nga po yung asong inilagay lamang po doon sa may kalsada, malapit nga po doon sa may tindahan ng kainan, ng bilihan ng almusal. So mga katoto, reminder po sa lahat, bawal po ang magtapon ng aso, bawal ho ang pumatay, bawal ho ang magpabaya sa inyo pong mga alagang aso. Ako po sa totoo lang, may 2 aso po ako sa bahay, di bali ng mga amoy aso ako. Iisa na po ang amoy namin ng alaga naming aso. Dahil doon nga natutulog, siyempre doon din. Wala kang magawa dahil ginusto mo yan. Hindi naman ipinilit sa'yo yan. Hindi ka naman pinersa na alagaan. Kinuha mo, kusa mong tinanggap. So, obligasyon po ng mga may-ari ng aso na alagaan ho natin. Pakainin ho natin. Ipagamot kung kinakailangan ipagamot. At marami hong bawal, na dapat ho, baka po hindi ninyo alam, maaari po kayong makulong o magmulta kapag ho pinabayaan, minaltrato ang inyong mga alagang aso. Ang pagbibenta ay bawal din, mga katuto ha. Nako, wag nyo hong subukan ang batas dahil baka ho kayo ay masampulan, iiyak kayo pagdating sa bandang huli. Bawal na bawal ho ang mga ganong pagmamaltrato sa mga aso. Ang nangyari po kahapon, ang nakuha kong impormasyon, nilason daw.
So hindi ho alam ng may-ari na nilason, napatay na yung kanyang aso. Bawal po yan. Ikaw na naglason, ikaw na pumatay, at yung may-ari ay pwede hong makasuhan. Huwag ho nating baliwalain ang RA 8485, ha? Ito po yung Public Act 8485 na siyang nangangalaga sa kapakanan. Ito ang batas na siyang umiiral, no, para sa kapakanan ng mga hayop. Ito ho, Animal Welfare Act, no? Dito po sa ating bansa, Republic Act 8485. Ito po ay ito po ay mas kilala sa Animal Welfare Act of 1998. Ano po? So, inuulit ho natin, wag ho nating baliwalain, wag ho tayong maging tawag nito, maging mapanakit sa mga hayop, sa lahat ng uri ng hayop, mga katuto. Dahil pag kayo po'y naispatan, kayo po'y natsimpuhan, kulungan po ang bagsak ninyo. Kulungan po. Ito ho, isa-isahin natin, cruelty and maltreatment. Ano ho? Ano ang mga kasama dito? Physical abuse, neglect. Physical abuse, syempre, pinapahirapan, sinasaktan mo, hinahagupit mo, pinapalo mo. Neglect, pinapabayaan mo. Abandonment, lalo na, torture or deprivation of adequate sustenance. Kasama po dyan yung tamang pagpapakain, yung shelter, overloading and overworking, no? Ito po yung bawal na pahirapan mo yung mga alagang hayop, lalo na yung kabayo at kalabaw, na kung saan ay na-overwork din po sila. Bawal po yan. Overloading, no? Na sobra-sobra yung karga, yung hinihila, hinahatak o dinadala ng inyong kalabaw o di kaya ng kabayo. No? Illegal trade, yung pagbibenta ng mga hayop, no? Pagta-transport, pagbibiyahe ng walang kaulkulang permit, ang manok lalo na, 'di ba? Mula dito sa Maynila dadalhin mo sa probinsya, o probinsya dadalhin mo na Maynila. Kung wala pong ma-permits, nako, delikado ho kayo. Dog fighting, horse fighting, ito yung mga sadya nyong pinag-aaway-away ang mga aso. Bawal po yan. Noho. So mag-iingat po kayo. Huwag nyo hong basta-bastang sasaktan, mamaltratuhin ang inyong mga alagang hayop. Dahil pag kayo po'y natsimpuhan, mga katuto, gusto nyo po bang malaman kung magkano o ano ang penalty? Ito, mula 30,000 hanggang 250,000, depende sa kung gaano ka-severe ang ginawa na paglabag doon sa laban sa hayop. Imprisonment for 6 months to 2 years. No? Ito po ay for cruelty, maltreatment, or neglect. Ganun ho ang ipapataw na parusa. At doon naman po sa mga nagbebenta, may tindahan kayo at nagbebenta kayo, no, ng kung anong klase na huli kayo, masasara po ang inyong establishment. At kung nag-aalaga naman po kayo ng mga hayop na hindi po rehistrado, yun po ay babawiin po sa inyo. Okay lang po yung mga yun, ang delikado kung kayo po'y makukulong. Alright? So mag-iingat po mga katutok, mag-iingat po sa pag-aalaga sa inyong mga alagang hayop, lalo na yung ating mga alagang aso na kung ituring ho natin
parang kamag-anak, parang kapatid na natin at talaga naman hong nakakatulong sa atin. Ano ho, sa pagbabantay, nakakatulong ho sa, di ba, kaligtasan ng ating pamilya. Mahalin po natin ang ating mga alagang hayop, mga katoto. Alright, kung gusto nyo po ng mga karagdagang paglilinaw, pwede ho kayong magtanong para masagot po natin sa abot ng ating makakaya. At syempre, makikiusap po akong i-share, i-like, mag-subscribe din po kayo. Ano ho, para updated po tayo sa mga events natin, kung ano man po mga gagawin natin sa mga darating pang panahon. Alright, so yun lamang po mga katoto, muli, mag-iingat ha, mag-iingat bagyo po ngayon. Ha, God bless, God bless. Maraming salamat po.